Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, kanatong tanan mga silingan, mga higala o mga kaigsuonan kong Bisaya, kumusta? Kumusta o malipayong pagpaminaw dinhi sa akong channel Istoryahi Kubay. Magtinagalog ta para masabtan usab sa atong mga kaigsoonang Tagalog. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Welcome po muli dito sa ating paboritong channel Istoryahi Kubay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Kumusta? Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa ating mga kababayan sa buong mundo, lahat ng mga OFWs katulad ko, maligayang pagkikinig at kumusta ang bawat isa sa atin. Naway patuloy tayong pinagpapala at ginagabayan ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutang magkaisang manalangin para sa kabutihan at kapayapaan ng ating bansa mga kababayan, na kung saan sa ngayon masasabi ko na tagilid ang takbo ng ating bansa. Kumusta ang bawat isa sa atin? At mga kababayan, sa oras pong ito patuloy tayong pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Huwag po nating kalimutan na patuloy na magsubaybay sa mga kaganapan sa ating mahal na bayan. Sa lahat na hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe. Click the notification bell, like, and share. At sa lahat po ng nag-subscribe at nanonood, nakikinig ng aking channel, please comment down below. At marami pa tayong pag-uusapan mga kababayan. Ang ating ginagawa ay isang nation building. Tumutulong po tayo para pandayin ang mga baluktot na pamumuno ng ating bansa. So mga kababayan, katuloy tayong magsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari sa ating minamahal na bayan, na kung saan sa ngayon pag-usapan natin ang bagong grupo na nabuo, itong tinatawag na Marcos Alis Dyan Movement or MAD. Marcos Alis Dyan Movement or MAD. Kung merong tinatawag na Resign Marcos Movement or RMM na binuo ni Miss Vivian Velez, ang batikang artista, na kung saan mga kababayan nanawagan ito sa pag-resign ni BBM mula sa posisyon bilang Pangulo ng ating bansa. Ito namang tinatawag na MAD or Marcos Alis Dyan Movement ay binuo ng iba't ibang sektor ng ating bansa. Nagkaisa ang mga kababaihan, mga kapatirang Muslim, mga kabataan at mga dating kadre ng New People's Army. Ang dahilan mga kababayan, ayon kay Benrante, isa sa mga organizer ng Marcos Alis Dyan Movement, na isa sa mga dahilan ay ang naranasang leadership crisis ng ating bansa. So kung merong krisis mga kababayan sa ekonomiya, nagkaroon din po ngayon ng krisis sa pamumuno ng ating bansa, na kung saan mga kababayan tagilid ang pamumuno ni BBM at hindi siya nararapat na mamuno sa ating bansa. Ang ibig niyang sabihin mga kababayan, pabago-bago ang isip sa mga ginagawang desisyon ng ating Pangulo, kung saan isang mapanganib na aksyon bilang isang Pangulo ng ating bansa mga kababayan. Ayon pa kay Benrante,
na ang Pangulong BBM ay wala na sa maayos na pag-iisip. Ngayon magsasabi ng oo, bukas magsasabi naman ng hindi. So ibig sabihin mga kababayan, hindi siya sigurado sa kanyang mga desisyon, aprubahan kung anuman ang pinag-uusapan mga kababayan. Dagdag pa ni Benrante na umaabuso sa pang-aapi at pagsupil sa demokrasya ang BBM administration. Ayon naman sa mga kapatiran nating mga Muslim, hindi na karapat-dapat na magpatuloy pa sa pamumuno ang ating Pangulong BBM sa ating mahal na bansa mga kababayan dahil sa mga napabayaang suliranin ng ating bansa na kung saan naranasan ng sambayanang Pilipino at walang konkretong solusyon upang matugunan ang iniindang kahirapan ng mga Pilipino. At ayon naman mga kababayan sa sektor ng mga kabataan na Bantay Masa Group ay pinangangambahan na ito'y lalala pa sa darating na panahon kung hinahangad ng mga kabataan ang kanilang seguridad at kapayapaan na kung saan hindi nakikita sa pamumuno ng Pangulong BBM, kundi ang kanyang sariling interes lamang ang kanyang nakikita. Tunay nga mga kababayan na nasa mapanganib na sitwasyon ang ating mga kabataan. Bumalik na naman sa lansangan ang malakas na bintahan ng droga. Bumalik na naman sa ating bansa ang mga durugista. Sa panahon ni ex-President Duterte, ang lahat ng mga durugista ay lumayas na sa ating bansa. Ang iba na mga durugista ay nagbagong buhay. Ang iba ay nakulong, nakasuhan at nakulong. Ang ibang lumalaban ng mga otoridad ay tudas, mga kababayan. At nagkaroon tayo ng mapayapa, tahimik at may seguridad na lansangan. Ngunit ngayon mga kababayan, dahil sa walang pagsupil sa paglaganap ng bintahan ng droga sa ating bansa na kung saan sa panahon ni ex-President Duterte ay solved na ang problema mga kababayan. Nagkaroon ng seguridad ang ating mga lansangan, nagkaroon ng matiwasay at mapayapang komunidad. Ngunit ngayon, nababahala na naman ulit ang ating mga kababayan dahil sa nanumbalik muli ang mga durugista sa ating bansa. Naglabas din ng kanyang saloobin ang isang leader ng MNLF matapos nahatulang guilty ang kanilang chairman na si Normie Suarez na kung saan tumulong pa ito sa kanyang kandidasi noong panahong eleksyon. Anya isang panggigipit at tinatawag na traidor ang administrasyong BBM, mga kababayan. Mga kababayan, natandaan ko noong panahon ng kandidasi o bago mag-eleksyon mga kababayan na kung saan nagbitaw ng mensahe si Chairman Normie Suarez patungkol kay BBM habang siya ay ini-interview ng isang foreign journalist noong 2016. Anya na ang kasalanan ng ama ay hindi namamana ng anak. Sabi niya, dahil siya ay Muslim, hindi po pwedeng mamanahin ng anak ang kasalanan na ginawa ng kanyang ama. In full support, si Chairman Normie Suarez sa kandidasi ni Bongbong Marcos. Ngunit ang sukli ni BBM sa suporta na binigay sa kanya ni Chairman Normie Suarez ay kabaliktaran, mga kababayan. Panggigipit at hinatulang guilty. Kaya ganun na lamang
ang pagkadismaya ng ating mga kapatirang Muslim sa administrasyong BBM, kung saan tinatawag ito na isang leader na traidor at walang utang na loob. Tulad din sa ginawa niya kay PRRD, mga kababayan, pagkatapos pinalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Ano ang isinukli ni BBM? Gustong ipahuli si PRRD sa ICC. Ito rin ang ginawa niya sa SMNI at kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pagkatapos pinagamit ni Pastor ang SMNI sa kanyang kandidasi para malaman ng buong sambayanang Pilipino ang kanyang mga plataforma, noong nanalo na, mga kababayan, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Traidor talaga si BBM. Nagpahayag din ng kanilang mga saloobin ang dating kadre. Ang mga dating kadre ng New People's Army na kung saan nagbalik loob sa pamahalaan. Na si Kai Rexilis, na lumalawak na at lumalakas ang mga sentimento ng sambayanang Pilipino dahil sa hindi mabuting pamumuno ni BBM sa ating bansa. Mga kababayan, ramdam ko na kung patuloy pa ang ganitong klaseng pamumuno ni BBM sa ating bansa, konting-konti na lang mangyayari na ang hindi dapat mangyari. Nasasakal na ang taong bayan. Itaga niyo sa bato. Aagawin ng taong bayan ang kapangyarihan na pinahiram kay BBM. Dahil nakita ng sambayanang Pilipino na hindi kayang pamunuan ni Dayunyor ang ating bansa. Kaya ganun-ganun na lamang na si Ma'am She ang namamahala sa pagpapatakbo ng ating bansa, mga kababayan. Dahil nakita ni Ma'am She na walang kakayahan ang kanyang asawa na mamuno sa ating bansa. Kung ano ang nangyari sa kanyang ama, baka ito rin ang mangyayari kay BBM kung magmatigasan siyang bumaba sa pwesto bilang Pangulo, mga kababayan, pagpuno na ang salop. Aapaw muli ang taong bayan sa lansangan at mismo ang taong bayan ang kakaladkad kay BBM at ni Ma'am She, ni Lam Lisa Aranita Marcos palabas sa Malacanang. Sana wag maliitin ni PBBM ang mga panawagan ng taong bayan. Kasi kung maliitin ni BBM, mga kababayan, ang panawagang ito na kusa siyang bumaba sa kanyang posisyon bilang Pangulo, magaganap muli ang EDSA Revolusyon. Aapa muli ang galit ng sambayanang Pilipino sa EDSA at isisigaw ang Marcos alis dyan, resign Marcos, at iba pa, mga kababayan, na mga grupo. Magkaisa ang MAD, ang RMM, DDS, KOJC at Inday Sara Movement, mga kababayan. Magkaisa silang isisigaw ang pagpapaalis kay BBM sa posisyon. Mga kababayan, mangyayari muli sa kasaysayan ng ating bansa na bawiin ng taong bayan ang kapangyarihan sa kamay na nangbubudol na Pangulong si BBM. At pag nangyayari yan, katakot-takot na kaganapan na muling masaksihan ng mga bagong henerasyon ng mga kabataan, kailangan manaig ang katuwiran laban sa kasamaan. Hindi pwedeng pabayaan ang ganitong klaseng pamumuno na kung saan sinusupil ang demokrasya at ginigipit ang bawat Pilipino, na hindi aayon sa kanyang baluktot na pamamaraan na pamumuno sa ating bansa, kung saan gustong maghari muli ang mga oligarko at mga buaya sa kapangyarihan at gahaman sa yaman sa kaban ng bayan. Mga kababayan, patuloy ang ating panawagan sa pagpapaalis kay BBM sa posisyon. Magkaisa ang sambayanang Pilipino, mga OFW,
at ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na manawagan na bumaba na sa pwesto si BBM dahil nahihirapan na lalo ang taong bayan. Walang magandang nangyayari sa 2 taon niyang pamumuno, mga kababayan. So hindi ko na pahabain pa ang aking sasabihin. Patuloy po tayong magkaisa at manalangin para sa pagbabago at kapayapaan, kaunlaran ng ating bansa.